Two lines in a plane always intersect in exactly one point. Which of the following best describes a counterexample to the assertion above? Bulong ko sa sarili ko as I read question number 3 of our quiz sa math, kung saan geometry part na kami. Binasa ko yung choices and how the effect should I know? Ang hirap naman nito eh. Hindi ko natanda kung paano to gawin. Hindi naman ako nakapag-aral at bukod doon, ang sakit-sakit talaga ng ulo ko. Parang nabibiyak na ewan. Gusto ko nang i-headbang ulo ko sa desk ko sa sobrang sakit. Kaso baka mapagkamalan akong balo ng mga classmates ko. And aside from physical pain, hindi mag-function talaga ang utak ko dahil emotionally unstable ako. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako sa nangyayari kagabi. May nangyari ba talaga sa amin nung haliparot na Jay na yun? Pero hindi maaari yun. Ang alam ko, dapat may blood stain. Kapag first time, di ba? Pero malinis naman yung bed eh. Tapos I should feel pain. Pero I feel nothing at all. Ulo ko lang talaga ang masakit. Hindi kaya gino-joke time lang ako ng Jay na yun? Pero, bakit ba iba na yung damit ko? Even yung pambaba ko. Tapos, bakit sa kama niya ako nagising? Ay, ayoko na. Nakakaiyak naman to. Maduming babae na ba ako? Ayoko. Pangako ko pa naman din sa sarili ko na ibibigay ko lang yun sa lalaking pakakasalan ko. And it's absolutely not the right J. Teka, gumamit ba kami ng proteksyon? Paano kung hindi? Paano kung mabuntis ako? Hala, I can't imagine myself walking in the school's corridor with a big tummy. That will be so humiliating. Masada, are you okay? Nabalik lang ako sa mundo nang tawagin ako ng math teacher namin. Po? Tinuro ng teacher namin yung pisngi niya tapos sinabi, "Why are you crying?" Nagsilingunan ng mga classmates ko sa akin. Ako naman hinawakan ko ang pisngi ko. Hindi ko namalayan na sa kakaisip ko ng mga pangyayari. Tumulo na pala ang luha ko. Pinunasan ko kaagad to at ngumiti sa teacher ko. Wala po ma'am, ang hirap po kasi ng quiz. Nakakayak tuloy. The quiz is actually easy. That is, if you studied. Abay malamang. Yun nga problema ko eh, hindi naman ako nag-aral. Pero binalik ko na lang ulit ang tingin sa paper ko imbis na sumagot pa. Maya-maya lang din narinig kong pasimpleng sumitsit si Yani para tawagin ako. Leticia! Yeah? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Saka bakit ka late? Actually, afternoon period na ako nakapasok sa school dahil late na akong pumasok. Umuwi pa ako ng bahay para magpalit ng uniform. Wala naman lagi ang nanay ko sa bahay at matagal nang wala sa bahay ang tatay kaya walang manenermon sa akin. Ang hirap ng quiz. Hindi ako nakapag-aral tapos tinanghali ako ng gising. Half-lying na sabi ko sa kanya. I can't bear to tell her what happened dahil I'm afraid na baka mamaya madulas ako tungkol sa slave thing at malaman niya pa ang tungkol sa amin ni Paulo. That will surely be a big trouble. Patapos na noon ang second period ng afternoon class nang mapagdesisyonan ko ng magpaalam sa teacher namin. Kung maaari muna ako magstay sa clinic dahil hindi ko na makayanan ang sobrang sakit ng ulo ko. Pinayagan niya naman ako na mag-isang nagdiretso na ako sa clinic. The doctor is out for an hour. I'm on a meeting with the principal. To those who don't feel well, you can lay on the bed. But if you really feel ill or someone has a big injury, call me in the principal's room and I'll be on service right away. Yun yung note na nakapagkit sa door ng school clinic. So wala si Doc. Oh well, mahiga na lang siguro ako sa bed. Hindi naman malalang nararamdaman ko eh. Tahimik na pumasok ako sa school clinic. Average lang naman yung laki ng clinic namin. May 3 beds siya sa right side. May mga curtains bilang harang sa bawat beds na magkakalapit. Nagdiretso na ako sa dulo ng higaan, right beside the window. Yung kasing nasa gitna, for sure may tao kasi nakasara ang curtains nito. Basta kasi nakasara ang curtains ng bed, ibig sabihin may patient doon. Mahihiga na sana ako at tatakpan ko na yung curtain ng bed ko nang makarinig ako ng impit na ungol sa katabi kong bed. Anong nangyayari sa girl sa next bed? Inaatake ba sa puso? Nahihirapang huminga? Binabangungot? Ala, no! Sa sobrang kaba at pag-aalala ko na baka mamatay na yung girl sa next bed, binuksan ko na yung curtain to see her condition. Miss, ayos ka lang ba? Nagputol-putol yung pagsasalita ko at halos matulala ako sa pagkabigla ko sa tumambad sa akin. Nagulat ako sa nakita ko. Nasa kama, halos mahubaran na ang babae.
Na ang kasama pa ay ang rude na lalaking si Jay. Bakit pa sa lahat ng pupuntahan ko, lagi na lang nakikita ko tong loko na to? Sumigaw yung babae nung mapansin niya ako sa betaklob niya ng sarili. So ako pa may kasalanan? Kayo nga dyan gumagawa ng milagro sa school. Paki mo ba? Mamboboso. Pagtataray ng babae sa akin. Aba at ako pa. Medyo nainis kasi ako sa sinabi ng babae. Excuse me lang ho Wala akong paki kung nag-aanuhan kayo dyan. Nagjajakin po yun, naghaharutan pa kayo dyan sa loob. Hindi ko kayo binobosohan. Nangyari lang po ang ingay niyo po kasi. Kala ko naman may inaatake na sa puso dyan sa loob kaya binuksan ko yung curtain. Yung pala naglalandian lang. Sino kaya sa atin ang may mali? Speak for yourselves. Aba! Akmang aawayin na ako physically ng babae pero pinigilan siya ni Jay at bumulong sa tenga ng babae na abot naman sa pandinig ko. Babe, hayaan mo na yung maboboso na yan. Let's just continue it later, okay? Mukha namang kinilig yung babae nung kagatin ni Jay ang earlobe niya. Bye babe, malanding sabi ng girl kay Jay. Inismiran ako. Tabi nga, laki mong harang. Hindi ako malaking harang Malaking baboy ka lang. Laki ng bilbil mo Kaya hindi tayo kasya sa daan. Pang-aasar ko dito. Umalis siyang nanggagalaiti sa akin. Belat nga sa kanya. Kala niya magagawa niya ako tarayan. Wherever. Next. Nabalik naman ang atensyon ko kay Jay nang bigla siyang magsalita. Kami na lang kasi ngayon ang taas sa klinik. Nakaupo pa ako noon sa higaan ko at napalingon ako sa kanya nung tumayo na sa higaan niya at lumapit sa aking tabi. Yung mga ngiti niya parang nangaakit pero hindi ako naaakit. Yung kama ako, gusto mong next? Sabay taas ko ng right fist ko. Sa harap ng mukha niya na lumalapit sa aking mukha. Saka nga yung polo mo, ayus-ayusin mo. Nasa paaralan ka, wala ka sa gay bar para mag-display ng katawan. Nakabukas pa kasi yung polo niya. Ang high blood mo palagi Kulang ka sa love life? Ulitin natin yung kagabi. Anong kulang ako sa love life? Mukha mo. Sa ano ba? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Saka wala tayong uulitin. Imposible yun. Hindi yun nangyari. Niloloko mo lang ako. Niloloko lang kita? Bakit naman kita lolokohin? Tanggapin mo na kasi, Leticia. May nangyari sa atin. Wala namang masama dun, di ba? Ang sama mo, G. Porket ba nabablockmail mo ako? Pati sa point na yun gagawin mo? Bakit? Hindi naman kita pinilit kagabi Ikaw ang nagkusa. Kahit na, nakainom ako noon. Nahilo ako at wala na ako sa katinoan kagabi. Pero sana man lang nirespeto mo ko. Sana hindi mo naman pinagkatuwaan pati yung pagkababae ko. Hindi ko na kaya, naiyak na talaga ako. Masama kasi talaga ang loob ko sa nangyari. Pinagsusuntok ko yung dibdib niya. Jay, sama-sama mo. I hate you. Wala kang puso. Hindi mo ba alam na yung kinuha mo sa akin yung pinagluroan mo at pinagkatuwaan mo? Hindi mo na maibabalik pa. I hate you. You're the biggest rude I've ever known in my life. I hate you. Napapikit na lang ako dahil iyak na iyak ako noon. Ang kinuha niya is the one of the most important thing to me. At kung isusuko ko man yun, gusto ko sa right and special time with the person I love. Pero kung mapupunta lang din sa Jay na yun, na alam kong para lang sa katuwaan niyang walang kwenta, sobrang nadidismaya at nalulungkot ako. Napamulat ako bigla nang maramdaman ko ang pagpitik ng daliri sa aking noo. Pero pagmulat ko, wala na si Jay sa ibabaw ko at nakatalikod na palabas ng klinik. Ang OA mo at ang drama-drama mo, joke lang naman yun. Nantitrip lang sineseryoso mo naman. Makakabalik ka na sa klase, nakakabadrip ka lang. Jay, totoo, hindi nga. Walang nangyari. Oo nga sabi, baka gusto mong bawiin ko yung sinabi ko. Hindi, ano kasi, tunay nga. Wala talaga nangyari sa atin. Wala nga nangyari, joke lang sabi yun Ikaw talaga, Jay. Aray ko, uy, ba't mo ko sinapak? Sus, parang sinapak ka lang. Nakangiti ko pa rin sabi habang naglalakad kami sa may corridor ng school. Actually, parang magic na nawala yung sakit ng ulo ko dahil sa sinabi sa akin ni Jay. Nabunutan na rin ako ng tinik sa dibdib. Leticia, Jay? Sabay kaming napalingon ni Jay nang may tumawag sa aming mga pangalan. Oh, Paulo. Nabigla ako kasi biglang umakbay sa akin si Jay nang bumati siya kay Paulo. Paulo. Pilit kong tinatanggal yung kamay ni Jay sa may balikat ko pero mas lalo bang hinihigpitan ni Jay ang pagkakaakbay niya. Anong ginagawa niyong dalawa?
Lumapit siya sa amin at pansin ko na nakatingin siya sa kami ni Jay na nakakabay sa aking balikat. Jay, ano ba? Bumitaw ka! Ano, Paulo kasi. Pero hindi na ako pinatapos ni Jay at inunahan niya na ako magsalita. Paulo, nagkakating classes kami ni Leticia. You know, we were just having fun kanina sa clinic. Wala kasing tao solong-solo namin. We can do anything we want, lalo na at may beds doon. Oy Jay anong sinasabi mo? Paulo, hinarap ko si Paulo na parang naiinis na ang ekspresyon ng mukha. Wow, talaga? Wag lang kayong papahuli sa teachers. Ang alam ko nasa second degree offense sa rules ng school ang mga ganyang akto. Wait, Paulo, it's not what you think. Naiwan ko na muna kayo, pinapatawag ako sa faculty. He said in a cold tone at nilagpasan na lang ako. Hindi ko alam na mga manlulokong katulad niyo, pwede rin palang magalit sa kapwa manluloko. Ang ironic niyo din, no? Ngising-ngising sabi ni Jane nung mawala na si Paulo. Bili mo ako ng chocolate chip sa kantin. Nasa soccer field ako. Bilisan mo Tumalikod na siya sa akin at inutusan ako bago tuluyang umalis. Ay, bakit ba kasi ako pinagkakatuwa ng Jay Almonte na yan? Bakit ako? Hoy Jay, ano sa tingin mo ginawa mo kanina? Nakatayo at nakapamewang sa paggalit na sabi ko. Nang balikan ko siya sa may tapat ng soccer field, na nooy nakahiga sa may damuhan. Choco chips ko. Yun lang ang sinagot niya, kaya asar na inabot ko sa kanya ang pinabili niya sa akin. Gusto mo? Pangalok nito. Umupo ako sa tabi niya at kukuha na sana ako bigla nang ilayo niya ito sa akin. Bumili ka ng iyo, sinaswerte ka masyado. Hoy, ako naman bumili niyan Pagrereklamo ko. Di bumili ka ng bago. Pang-asar ka talaga, no? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit mo ginawa yung kanina? Ano bang problema mo? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? I don't get you, Leticia. You're a big puzzle to me. Tell me, pag nag-break kayo ni Paulo, I'll congratulate you. Hindi nga pala kayo, so paano kayo magbe-break? Yun lang ang sinabi niya at pagkatapos tumayo at naglakad na siya palayo sa akin. Feeling ko bumalik ang sakit ng ulo ko sa sinabi niya. I puzzle him? Shouldn't it be the other way around? He's the weird one here. Nung matapos na din ang klase, bumalik na ako sa may classroom para kunin ang mga gamit ko. Ayos ka na ba, Leticia? Oo, sumakit lang ang ulo ko. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Nag-half day ka lang, tapos masakit pa ang ulo mo. Wala, masakit lang talaga ang ulo ko. Tara na. Yani, hindi nga pala ako sasabay sa inyo ni Paulo Uwi na kasi agad ako Hihiwalay na sana ako pero hinigit ako sa kami ni Yani. Ano ba? Baliw ka ba? Hindi kita papayagang umuwi mag-isa pag ganyang masama ang pakiramdam mo. Mamaya, himatayin ka pa dyan. Naku. Wala na akong nagawa kundi magpahila kay Yani. Pag nagpumilit kasi yan, hindi ka tatantanan yan hanggat hindi ka umuoo. Bebs, masama pakiramdam ni Leticia. Pwedeng ipagdala mo siya ng gamit? Ako na lang magdadala ng gamit ko. Tumingin naman sa akin si Paulo, kumabog naman yung dibdib ko. Si Jay kasi. Nako, Yani, wag na. Kaya ko naman. Ako na magdadala ng gamit ko. Come on, Leticia, wag ka na mahiya kay Paulo. Tumingin ako kay Paulo na medyo naiilang. Hindi ako nahihiya sa kanya. Nag-aalangan ako dahil asar na asar sa Jay na yun. Hindi ko tuloy alam kung ano iniisip sa akin ngayon ni Paulo. Ako na magdadala. Nabigla naman ako nang agawin niya sa akin ng shoulder bag ko. O diba, sabi sa'yo walang problema kay Bebs Oo nga pala, best friend. Kanina, wala ka. In-announce na may magaganap daw na retreat ang buong 4th year. Sa may Tagaytay for 2 weeks. 2 weeks? Ang tagal naman ata yun for a retreat. Ang sabi daw kasi, joint na din daw yun sa Christmas party for all 4th years. Saka siguro graduating na tayo kaya pinagbibigyan na tayo. And kasama pala natin ang section ni na Bebs sa bus. Di ba, Bebs? Sabay lingon ni Yani kay Paulo. Yeah, nginitian naman siya nito. Habang nakayakap si Yani sa braso ko, ay pumalakpak siya. Excited na ako sobra. Share tayo ng room, Leticia Dalawahan kasi Own choice yung room partners daw. Exciting? Yeah, maybe. Pero kung kasama namin ang section ni Paulo sa bus, for sure, andun din si Jay. At yun ang hindi exciting. Naglakad kami hanggang sakayan ng jeep ni Yani. Bye, Bebs. Bye, Leticia. Bebs, ihanap mo ng matinong tricycle ang best friend ko Make sure trusted yung driver para safe siya. Ingat kayong dalawa, okay? Bye.
Sumakay na agad siya ng jeep at umalis naman agad ang jeep dahil puno na ito. Naiiwan naman kaming dalawa doon ni Paolo, which is very awkward. Hindi kasi siya nagsasalita. Galit kaya? Paolo, pwede magstay ka sa bahay ko tonight? I'll explain. Hindi siya sumagot bagkus pumara siya ng tricycle doon. Sakay. Utos nito sa akin. Nag-hesitate ako nung una. Pero, Paolo, he just gave me a cold stare, kaya nag-give up na lang ako at sumakay na sa tricycle. Manong, dito nga po. Sinabi niya sa tricycle driver ang address ko. Paolo, save the explanations for later. Sabi niya habang sa may daan siya nakatingin. Nakarating kami sa bahay ko at binuksan ko ng pinto. Pinatong niya yung mga gamit namin sa may sofa sa sala at nagdiretso siya sa may kusina para kumuha ng maiinom. Paolo, yung kanina, yung sa amin ni Jay, wala naman yun eh. Wala kaming ginagawa. Yeah, sure. Si Jay Almonte pa. When a girl is with him, it's impossible to believe na wala silang ginawang kababalaghan. Medyo nainis naman ako kay Paolo. Stop judging me, Paolo. Wala naman talaga eh. May deal lang kami. Napayuko ako. Hindi ko malaman kung pwede ko bang sabihin sa kanya o hindi. Alam niya na yung tungkol sa atin, Paolo. What? He has proofs. May picture siya na magkasama tayo and he's threatening me na i-expose sa lahat if I won't play as his slave for a month. What? Lagot talaga sa akin ng Jay na yun. Wait lang, Paolo. Relax ka lang. I got it, okay? Just pretend na wala akong sinabi sa iyo tungkol dito. Kasi kung susugudin mo si Jay, baka magkaroon pa ng commotion. At baka dahil doon, lalo pang ma-expose sa school yung relationship natin. 1 month lang naman eh. Titiisin ko na lang. Nilapitan ako ni Paolo at nilagay niya sa magkabilang pisngi ko ang mga palad niya. But what if he asks you to do unimaginable things? I'll be okay, Paolo. Ayaw kong malaman nila to. Ayaw kong magalit ang mga tao sa akin. Ayaw kong kamuhian nila ako. Alam mo naman di ba kung bakit? Naiintindihan ko. Huwag ka magkalala, Isha. Hindi na mauulit yan. Basta pag may ginawa sa'yo masama si Jay, sabi mo sa akin ha. Doon na lang kami nagkalinuan ni Paolo. I'm glad hindi na siya galit sa akin. Matapos noon, nagstay siya sa bahay at nanood lang kami ng TV sa may sala. At nung tinamad na kami, umakyat na kami sa may kwarto ko. At natulog kami ng magkatabi without doing anything. At nung magising naman kami, mag-alas 6 na ng gabi yun, kaya nagsimula na ako magluto ng hapunan para sa aming dalawa. Mag-isa lang ako madalas sa bahay at madalas kong kasama si Paolo dito. Minsan dito siya nag-sleep over pag weekends. Wala kasi akong kasama sa bahay eh. Wala mang magulang ko. Yung dad ko, matagal nang patay. Yung mom ko, I don't really know where she is. Minsan lang siya umuwi sa bahay at sa minsang yun na umuwi siya, kundi wala ako sa bahay ay tulog naman ako. Madalas mag-iiwan na lang siya ng envelope sa may table sa kusina na may nakalagay na pera. Na bilang allowance ko. Iniwan niya rin naman sa akin ang cellphone number niya pero sa tuwing tatawagan ko siya ay lagi siyang busy. Ewan ko kung anong trabaho niya o kung saan ba talaga siya nagpupunta pero isa lang ang alam ko. Para na rin akong lumaki na walang magulang. Uwi na ako, Isha. Tapos na kami maghapunan noon at nanonood na kami ng TV nang sabihin niya sa akin yun habang nakakbay pa siya sa akin. Inangat ko ang tingin ko sa kanya. Uwi ka na agad? Oo, mag-11 PM na. Baka hanapin na ako sa amin. Pasensya na talaga, Isha. I'd really like to stay with you pero alam mo naman ang airpods ko, di ba? Sige na, Paolo. Mabuti pa nga umuwi ka na. Gabing-gabi na rin. Baka mapano ka pa sa daan. Nagpaalam na kami sa isa't isa at kumaway-kaway ako sa kanya sa may pinto ng bahay ko hanggang sa nakasakay na siya ng tricycle. Nagsimula na naman ako makaramdam ng lungkot pagkasara ko ng pinto. Pinagmasdan ko yung buong bahay ko habang nakasandal ako sa pinto. Madilim at sa may sala lang, bukas ang ilaw at pati TV. Maingay yung TV pero parang ang tahimik pa rin. Walang tao, mag-isa lang ako. Nanlalamig na naman ako. Mabubuking kaya sina Leticia at Paolo? Ano kaya ang gagawin ni Yani kapag nalaman niya ang totoo?